Yo, what's up mga kalikot? Good morning, good morning. So another day, another vlog na naman. So tamang paraan ng pagbabattery operated ng headlight ng ating motorsiklo. Siya applicable to sa mga headlight na naka non-battery operated. So pag hindi po kasi naka battery operated yung headlight ng ating motorsiklo, so pag di pa umandar yung ating makina, hindi pa iilaw yung ating headlight. At the same time, kapag naka-idle yung ating makina o yung ating motorsiklo, yung ilaw ng ating headlight is hindi siya stable. So lalakas lang siya kapag nagre-rev tayo. So kapag naka battery operated na kasi yung headlight natin, pinaka-advantage nito is stable yung ilaw na binubugan ng ating headlight. So kahit di ka pa naka-andar yung motor natin, so pag susi mo pa lang, pwede mo lang paganahin yung headlight natin pag switch on ng ating switch ng ating headlight. So ganoon mga kalikot. So paano yung tamang pamamaraan, paano mag battery operated? Yan, kapag stock lang naman mga kalikot, stock na mga bulb. Yan. So kahit di ka na gumamit ng relay, alam mo, karamihan ngayon mga bulb ng ilaw natin is mga LED na. So kapag mga LED lights na, yung mga headlight natin is kailangan natin gamitan ng relay. Yan, 4-pin on relay. So pwede kang gumamit ng mini relay or ganito. Yan. So gagawin lang natin ito, tulad nito mga kalikot, TMS 155. So paliwanag na rin natin. So pinaka main supply kasi ng headlight natin kapag hindi pa naka battery operated, kumukuha siya ng pinaka main supply galing sa regulator rectifier, which is from stator, then papasok sa regulator para i-convert niya ng DC, then siya yung magsusupply sa headlight natin. So yun, ganun yung mga naka non-battery operated na headlight. Tulad nito mga kalikot, TMS 155. Ito yung pinaka main supply, yung yellow na yan mga kalikot. Which is itong yellow na to is galing sa stock regulator rectifier ng TMS 155, which is 4-pin. Yan. So ito yung stock na wire ng ating handle switch chassis. So ito yan. Ito. So nilagay ko lang dyan yan mga kalikot kasi hindi na stock yun. So ganito yung stock na handle switch chassis ng TMS 155. So ito yung pinaka main supply ng ating headlight. Yan. So doon sa mga TMS 155 kasi iisa lang yung switch yan. Magkasama na yung switch on off tsaka high and low. Iba may sariling switch on off tsaka may sariling high and low. Yun. So dito magkaganyan yung mga kalikot. So from here, ito yung pinaka main supply from regulator rectifier, nakaganyan yan. Yan. Pagganyan yung mga kalikot. Stock. Then pag battery operated natin siya, so tatanggalin lang natin to. Yan. So kabitan natin siya ng relay. Yan. So sa relay mga kalikot, meron niyang 30, ito, 30, 86, 85, saka 87. So pag lagyan natin yung socket, ito yung magsisilbing 30, 86, 85, saka 87. Yung 87 ng ating relay mga kalikot, dito sa yellow wire papunta sa may handle switch chassis. Yan. Tapos yung 30, ito yung 30, dito sa itong 30 mga kalikot, ida-direct natin sa positive nating battery. So pagapangan nyo ng mahabang wire para ma-direct sa positive ng battery. Pwede nyo lagyan ng fuse 10 amperes. Yan. Okay. Next natin, inulit ko ang 30 direct sa positive ng battery. So wag kayong kukuha sa red wire. Basta direct ng positive ng battery. Then yung 86 or 85, yan, kahit baliktaran mga kalikot. Yung 86, yan, lagyan natin sa accessories wire, which is black. Ito. Itong black wire na to. Yan. Pwede yung para sigurado, yan, huwag nyo isuksok, splice kayo. Splice, then yan nyo i-connect. Ganyan. Tapos balutin ng shrinkable tube, much better ay hinang nyo. Yan. Or electrical tape. Tapos yung 85 sa mas maganda to direct sa negative ng battery mga kalikot. Pwede rin kayong kumuha rito sa green wire, negative wire. Yan. Pero ako pinapagapang ko to sa negative ng ating battery para mas solid yung ground na ibibigay dito. Yan. Inulit ko, pwede rin naman sa green wire. Yan, sa negative wire. Tapos, ayun na, ganoon lang mga kalikot. Ganoon na kasimple. So,
battery operated na, at the same time meron na siyang relay. Yan, kasama na yan mga kalikot, pag nag battery operated ka ng headlight, kasama na yan yung tail light, magiging battery operated na rin yung tail light. So ito yun mga kalikot, no? Itong brown na to, ito yung pinaka main supply ng ating tail light. So ganoon lang mga kalikot, pwede rin. So kung ayaw yung ayun yung dito kumuha mga kalikot, may isa pang pwedeng pagkuhanan. So pag dito hindi kayo dito gumalaw, so balik mo lang to, yan, nakaganyan yan, para naka-stack pa rin siya mga kalikot. Yan, naka-stack pa rin yan mga kalikot, wala na kayong gagalawin dito dito sa mismong headlight. So kumbaga nakasarado na yan, wala kang gagalawin. Pwede ka rin dito mga kalikot. So yan, this is mas malapit sa battery, o tsaka mas malapit kung saan mo ipupwesto yung relay. Yan. So ang gagawin mo lang mga kalikot, ito kasi naka full wave na to. So ang stock kasi na regulator rectifier ng TMS 15514. So may yellow wire yan. Ito yellow wire, yun yung pinakita ko kanina sa inyo. So ang gagawin mo lang dyan mga kalikot, yan. So puputulin mo to. Yan. Pag pinutol mo yan, so ito wala naman ng silbi ito Wala nang silbi ito sa wirings ko. Pag pinutol mo yan mga kalikot, yan. So yung 87 ng relay, yan. So ito 87 ng relay. So pag dito mo siya i-connect. Yan. Siyempre i-splice mo. Excuse. Siyempre i-splice mo yan baka bakit di ko raw in-splice? No? I-splice lang nga natin. Yan. Pag i-splice mo yan mga kalikot, tapos dito yung 87 pag ganyan. Barutan mo ng electrical tape Tapos yung 30, so yun same process lang sa sinabi ko kanina, direct sa positive ng ating battery. Di ba mas maiksi siya. Mas maiksi na lang yung pagduduktungan mo sa positive ng ating battery. Yan. Tapos itong 86 or 85, yan. Tulad ng sabi ko na baliktaran. Ito, itong 85, yan. Pwede nyo na i-direct sa negative ng battery. Tapos itong 86, yan. 86, meron dito, accessories wire, yung papunta sa, sa plus relay, yung black. Ito. So mag-splice ka lang dyan. I-splice mo lang yung mga kalikot. Tapos, dyan mo i-connect yung 86 ng ating relay. So, ganun lang mga kalikot. Ganun lang kasimple battery operated ng headlight ng ating motorsiklo. Yan sa mga non-battery operated na headlight. Maganda talaga pag naka-battery operated ng headlight ng ating motorsiklo mga kalikot. Stable kasi yung sama pala ng ubo. Stable kasi yung ilaw na binubuga niya pag naka-battery operated. So tulad ng sabi ko, kapag mga naka-LED lights ka na, mga naka-LED na yung LED bulb na yung headlight mo, so mas better na gamitan mo siya ng relay. May relay siya, naka-battery operated na siya. So pagka stock lang naman, yung mga stock na headlights, so kahit di mo na siya gamitan ng relay, so direct mo na lang yung pinaka main supply ng headlight sa accessories wire. So ganoon lang mga kalikot. O yun, ganito na muli. Thank you very much.